guys, hello po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Oberhausen. Mo pa mo siya ana, si Philip pa magtipyo na. Si Michelle. Nandito kami sa Sea Life sa Oberhausen. Namasyal. Ayan, dito tayo sa Sea Life Oberhausen. Pero hindi kami papasok ni Martin, sila lang, Fiona, Rafaela at si Tobias dahil nakapasok na kami dyan, no? Pero wala pa si Fiona nun. Ang anak namin si pa lang, si Michelle at si Philip. Saka mahal ang entrance eh. Kaya kami pasok sila na, maghintay na lang kami dito sa loob ng mall sa Oberhausen. Kain muna tayo ng ice cream na pagod sa kaya ikot. Tauschen bi, babi. Das ist Melone. Probier es mal. Martin, tubig lang. Guwapa naman ni Fiona, oy. Kuma, wo ist Papa, Fiona? Mga kasama natin, no? Fiona, sakalo. Fiona. Dito na kami sa Schwerte. Nakain daw kami dito sa Carlos. Hindi ako nag-video doon sa pinakamalaking mall sa Germany dahil na ang dami pong tao. Grabe, siksikan ba? Dami kang makasalubong. Alam naman po nyo dito, no? Mga tao dito. Iba, minsan nga pag may nakasalubong ka, iiwas ba? Palalo na pag may hawak ang kamera. Kaya hindi na ako nag-video doon. Kain na lang muna tayo dito. Napakita ko na po tong restaurant na to. Nung pumunta kami dito ni Martin din, kasama yung mga anak namin. Kasama namin si Rafaela. Ito yung pangalan. Carlos Restaurant. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ay, mali pala. Sorry.
Tapos ano po yan? Carlos Verde. Pauwi na po kami. Ay, ginawa ko ang lamig. Yung jacket ko dinala sa auto. Malamig. Sabi ni Rafaela, malamig, sakit daw yung likod niya. Ito si Fiona, nigara ito siya. Palapit talaga siya sa akin na. Sabi ko kanya, makapatay tayo. Laki naman ang mukha ko eh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Titingnan natin ang panahon. Hoy, mano na naman. Muambon. Maligo muna ako dahil papunta tayo kay Uma. Bibisitahin natin siya. Yan, maligo muna. Pupunta po kami ngayon kay Uma dahil kahapon hindi kami nakabisita. Dahil nga umalis kami. Gusto kasi pumunta ni Tobias doon sa ano ba? Sa Oberhausen. Gusto niya pakita kay Rafaela. Kaya ngayon kami pupunta kay Uma. At bukas po ay uuwi na si Uma. Nasa bahay na po siya. Kaya excited po ako. At sana na ito na talaga yung last na madala siya sa hospital. Maka-relax muna si Uma. Dito lang sa bahay. Manood lang ng TV. At yung walang stress kay Uma ba. Sana na itong pag-uwi niya ma-okay na siya at hindi na talaga siya mabalik na naman ulit doon sa hospital. At nandito na lang siya sa bahay magpapagaling. Kasi dito sa bahay naman talaga ang the best na magpapagaling tayo kung may nararamdaman tayo sa ating mga katawan, di ba? Lalo nung ako nanganak, nung nasesaryan ako, buti na lang na ako nun, 3 araw lang ako sa hospital at sa bahay na ako dahil kahit ang nag-aalaga ng mga anak ko ay si Martin. Umiiyak talaga ako sa hospital sa gabi dahil nga na ano ba, kahit alam ko yung papa ang nag-aalaga sa mga anak ko kay Michelle at kay Philip, pero iba talaga pag tayong ina na nasa bahay tayo. Kaya umiiyak ako noon sa hospital tuwing gabi. Kahit alam ko naman na nasa malapit lang ako, nasa ilang lang ba, napakalapit lang ng hospital sa bahay namin. Pero iba talaga yung pakiramdam ko, iba talaga pag nasa bahay ka at kasama mo yung mga anak mo. Kaya sabi ko nung time na sana hindi ako magtagal dito sa hospital, lalo na pag cesarean ka, di ba? Bago ka pa uwiin, meron silang gagawin mga sa'yo, mga test sa'yo, check up sa'yo, lalo na sa baby. Kaya hindi din madali cesarean. Lalo na ang time na nanganak ako kay Fiona dahil yun din yung panahon na nakasakit si Uma sa kanyang osteoporosis na sakit. Doon din nag-start. At si Fiona at si Michelle at si Philip nag-aaral na sa kindergarten pa sila nung time na yun. Siguro si Michelle grade 1 na siguro noon. Si Philip kindergarten pa. Kaya kahit hirap ng sitwasyon namin noon dahil nga maliit pa si Fiona, baby pa lang si Fiona, tas cesarean pa ako, tas yung 2 kong anak nag-aaral pa. At si Uma naman nung time yun, doon din nag-start yung sakit niya. Kung hindi lang nagkasakit si Uma, madali lang yun sa amin dahil si Uma nakakapag-drive po yan siya. At tinutulungan naman kami ni Uma. Hindi talaga kami pinabayaan ni Uma noon, malusog pa yan siya. Palagi talaga kami tinutulungan yan sa lahat ng bagay. Paghatid sa eskwelahan, lalo na sa akin nung nag-aaral ako. Hinahatid niya ako, nung nagtrabaho ako, siya nagbabantay kay Philip at Michelle. Sasa maraming natulong yan si Uma sa amin. Kaya hindi din namin siya pinabayaan ngayon dahil nung malusog pa siya, kami ngayon palagi niyang inuuna, palagi niyang tinutulungan. Ngayon, binalik lang namin sa kanya yung kabutihan niya sa amin, lalo na sa akin, sa mga anak ko. Dahil nakikita ko din naman yan at hindi din, kaya sobrang bait. Magkasama kami yung sa bahay. Araw kami kasama. Nasa baba lang siya nakatira, kami nasa taas. Kaya malapit ako sa mother-in-law ko at sa tagal ko dito, hindi po kami nag-aaway. Magkasundo po kami ni Uma, kaya mabait po talaga yan si Uma. Lahat po ng mga nakahilala sa kanya or nakapunta dito ng mga kaibigan namin, alam po nila yan. At ako po ay mag-ayos muna. Alam po ba ninyo, ang sakit ng likod ko. Dito na sa dito talaga siya. Dito ba? Ito. Tulog ko to. Iskwento ko po sa inyo bakit nagkaginito to. Pero mag-ayos muna ako kasi kailangan kong patuyuin yung buhok ko dahil hindi tayo pwedeng lumabas na basa yung buhok pagkakasakit tayo. Malamig sa labas. Kaya tapusin ko muna at pupunta kami kay Uma. Mag-empake na si Rafaela. Hindi ako makatulong. Masakit ang likod ko. Iwahay lang na, Arkila. Iwahay lang na.
Pwede rin natin yung mga rucksack. Hindi ko magbuka sa akin ko ang cake. Ang laptop ko rin yun. Yung pake na siya. Sakit talaga yung likod ko ba? Yan, sapatos niya. Fiona? Bitte! Es ist so, dass nur Nagelsmannschaft den Monaten auch mit Zeitmoraten sich überlegen müssen, welche Konstellation, warte kurz, Ranz, auch das Zug zu rechts. Welche Konstellation passt am besten zum Team, zu den Spielern, die dahinter sind, aber auch welche Nuance braucht es, um dass vielleicht der eine Spieler nicht hat, dass der andere hat. Und da ist auch die Typfrage, deswegen das ist nicht nur eine herausragende Quote, sondern es ist auch ein Typ in der Mannschaft, auch hier bei Borussia Dortmund relativ schnell. Na ano na namin, nasirado na namin ito. Ito ay 15 kilos. Tapos meron pang hand carry ni Raquela. Tapos dito na lang na side. Tapos ito na lang yung mga dadalhin niya. Mga maliit na lang yan. Ito mga chocolate na lang yan siya. At kailangan lang namin dito na side 15 kilos din. Tapos ano na, sirado na to. 30 kilos lang kasi pwede niyang madala. Tapos yung iba mga damit sa package na lang yan. Ito mga bigay ko doon sa amin. Sinigurado ko lang yung mga bago at saka yung mga pasalubong. Ito na lang. Mga bulky kasi yung iba ba. Tapos ano talaga siya. Magsikip na. Napasok dyan ang 8 na sinelas. 8 ata yun na dyan sa loob. Tapos meron pang isa. Ito naman siya pa. Sana yung mga bag na pang raffles ko. Ay, nandito na pala. Yan. Tapos gusto ko pa magpadala ng 2 sausage na at saka yung Nutella. Kasi gusto yun ng papa ko yung sausage para meron naman siyang sa kanya. Tapos mga chocolate. Yan naman talagang gusto sa atin ng mga chocolate. Yan. Tapos na. Aray ko, ginoo ko. Ang sakit pa naman ng likod ko ngayon. Kung alam lang po ninyo, ang sakit talaga ng likod ko na. Iyak ako sa sakit. Tapos ito pa, mga pasalubong. Ito din siya. Ito yung mga sa carnival, diba? Mayroong mga German dito sa likod ko, naglalaro. Kaya maingay. Pero gusto namin nakila, i-try mo na kung kasya ba talaga ang 15 kilos dito lahat. Kung hindi pa, ipadala ko yung chocolate. Yung sausage. Pero kung kasya na to lahat, hindi ko napapadala yung sausage. Package na lang yun. Kasi padala naman ako ngayong year na to. Doon kasi lalagay ni Raquela yung mga damit niya. Meron siyang dalhin mga damit niya, konti. At ito naman. Sana magkasya lahat at hindi siya ma-over sa ba. Para naman, di sayang yung mga pinamili. Ano sila? Yun, naglalaro. Naglalaro silang tatlo. Fiona. Si Fiona talaga yung Si Fiona talaga yung nanguna sa mga laro dyan. Alam kasi ni Fiona yan. Nilalaro yan nila sa kindergarten. Pakila. Love, di na nasakto eh. Ang tongka eh. Sakto pa na ako. Ang saan kere. Kandi di man kini saan kere. Ang kere pa na. Kere na ako na. Ang dami niyang dalhin Ginoo ko. Sana all. Ang dami pala niyang papaganda. Natalbog man ako. Dami na. Before tayo uuwi, tutulungan natin si Raquela. Ito yung binala ko sa Starbucks. Ang ganda nito. Para hindi siya malata yung ilagay natin dito sa loob. Ito ba? Madali kasi itong matunaw. Madali itong matunaw ba? Pagdating sa airport, na to? Tunaw na. Ilagay natin dito sa loob. Ay, dapat siya kilano. Dili na ko na pamli. Yeah? Tapos ito, ilagay din natin.
Hanno farm deve, dopo che deve, già c'è una era, per dire Di tuloy nadala yung ano, yung sausage ba? Pati yung Nutella. Wala ba yun? Tag ano na 15 kilos na na. Ganito siya. Ah, di na masirado. Ich will nur schauen, wie das Ding heißt. Also, Oh. Ay pala, may laman siya. Ang ganda nito. Ano to, sale nung nabili ko? Dito na po ako sa kwarto ni Oma. Katatapos lang po nating bunutin ang tatlong nanalo sa ating paraffles. Paraffles? Oo. Katatapos lang po. At yung isa po na nanalo, nanood po siya sa ating timing ng pagbunot. Siya nabunot, nandyan siya, nanood. Yan ang maganda, no? Kaya next time, pag nagpaparaffles po ako, hindi ko na yung mga sasali na lang sa live natin ang asali sa raffles. Kung gusto mong sumali, di manood din tayo, di ba? Para masali tayo at may ano tayo baka manalo. Yan yung plano ko next time. Yan yung ano ni Oliver sa akin. Sabi ni Oliver, kaya susundin ko yan. Pag si Oliver nagsabi, susundin ko talaga yan. Kasi si Oliver, magaling yan. Yun po ang plano. Next natin na paraffles na yung sasali na lang sa ating live video na lang ang kasali. At yung isang nanalo si Nina, alam ko na magme-message yun siya dahil palagi po yun siya nanonood sa akin. Tuwing may bago po akong upload, nanonood po talaga. Kasi alam ko po kasi nanonood siya dahil nagko-comment po siya. Kaya hintayin ko yung message niya. Mamaya siguro mag-message. Baka nagtrabaho lang yun, hindi nakasali. At yung isa, hindi ko siya masyadong familiar yung pangalan niya. Siguro matagal lang siyang nanonood sa akin, hindi lang palaging nagko-comment. Pero nanalo siya, kaya hintayin natin ng 1 week na mag-message siya sa akin. Pag hindi siya nagme-message, next week, Monday, bibigay natin sa iba yung bag na kulay brown sa Zara. Kaya yun yung plano ko. Hintayin lang natin. Pangit din kasi kung ibahin ko yung ano ko. Nasabi ko na ba noon na 1 week yung ibibigay ko na oras. Kaya sa susunod, yun na yung gagawin natin na yung sasali lang sa ating live video ang makasali sa raffles. Dahil alam ko po yung iba, wala talagang oras manood dahil may mga trabaho. Alam naman po natin na bawat isa po sa atin may kanya-kanyang mga pinagkabisihan, may mga trabaho. Baka yung iba wala lang internet. Baka run out po sa kanila. Kaya yun po yung ano natin. Yun din po yung naintindihan ko. Kaya hintayin lang natin. At abangan po na yung next raffles natin dahil malapit na tayo mag 13,000. Kunti na lang po talaga. Ako po yung nagpapasalamat po talaga sa inyong walang sawang suporta, sa palaging panonood. Maraming salamat po talaga sa inyo. At dito na po tayo magtatapos. Iyan na po natin dito. Mag-ingat po kayo palagi at bukas ulit. Bye!